Magandang araw at magandang welcome sa ating pagbabalik at ito po ang ating unang episode. Episode 1. Maikli lang po ito at ating pong tatalakayin ang mga karapatan bilang isang contractual employee ayon sa labor code. So welcome po, sabi ko na sa inyo, babalik tayo. Ito po isang programa na nagtuturo at nagsasabi kung anong mga karapatan at dapat kailangan malaman ng ating mga magagawa. Ika nga. Dahil po sa content, napaka-konti ang tumatakel dito sa mga YouTube channel, sa ating social media, kailangan po nating maipalaganap kung ano yung mga karapatan ng ating mga kaibigan at ating kapwa manggagawa. So, welcome po. Ito po ang Probinsyano sa Manila, Luzon, Visayas, Mindanao. Sama-sama po tayo dito sa programa ating programa ng mga manggagawa. Simulan natin kung ano yung karapatan ng mga contractual employees ayon sa Department of Labor and Employment. Napaka-iksing segment po ito. Dapat alam natin at dapat bilang isang empleyado o contractual employee, dapat pinoprotektahan at alam mo ba na pinoprotektahan ka ng batas at lagi itong ginagawa ng ating batas. Nangangahalaga rin sa mga karapatan at magagawa ayon sa Labor Code of the Philippines. So meron tayong mga karapatan, mga kaibigan. At ano ba ang kontraktualisasyon? Dapat kailangan nating malaman yun. So, ang ating kontraktualisasyon dapat ay kung pipirma tayo sa kontrata na nakasaad at ang simula at ang katapusan ng ating pagtatrabaho para sa isang kumpanya employer, dapat alam natin. At ayon sa Labor Code, dapat nakalagay o naitala sa kontrata at pinapaintindi sa mga contractual employees na dapat ang alamin nila at ituro at ipaalal sa mga employees bago pumirma sa kontrata ang kalinawan, ang napaglalarawan ng iyong gagawin na trabaho o serbisyo bilang isang contractual employee. Dapat alam mo yun at nakakasaad yun dun sa kontrata. At dapat alam mo rin kung saan ang lugar na papasukan mo at ang mga alintutunin at kondisyon tulad ng magkano ba ang sahod. Naaayon ba ito sa minimum wage kung saan ikaw ay i-assign? Di ba po? At ang mga benepisyong matatanggap, marami ito, mga kaibigan. At syempre, alamin ang tagal ng iyong pagtatrabaho na umaayon sa service agreement o agreement o panahon ng trabaho o proyekto na iyong panghahawakan o yung gagampanan. Di ba po, mga kaibigan? Ito po'y galing sa ating mga sources. Naghahanap po tayo para malaman po natin at maintindihan. At ayon din po sa ating labor code na dapat ding mapirmahan ng service, makapirma at mapirmahan mo bilang isang contractual worker ang isang service agreement kung magtatrabaho ka sa ilalim ng isang contractor. Yung supply ba? Yung manpower lang. Di ba po? Ang mga organisasyon na nagsusupply o yung sabi ko na sa inyo, service supplier ng serbisyo o manggagawa para sa isang proyekto o sa isang kumpanya, isang pagawaan pa ito. Nilalaman ng service agreement ang mga sumusunod dapat nandito ito. Naiitala. Ang pangakong igagalang ang mga karapatan ng mga manggagawa na tinatalakay ng Labor Code ng Pilipinas. Dapat naisaan dito at makikita at mababasa mo bago ka pumirma. Ang net financial contracting capacity ng kumpanya. Dapat alam mo ang kapasidad. Ito ang kakayahang pinansyal ng contractor o ng kumpanya na kumuha sa iyo para ma-supply kayo bilang mga manpower sa isang gagawin na proyekto o sa isang gagawing trabaho sa isang planta. Dapat alam natin yon. Kasiguraduhan ng pagsahod ng empleyado. Dapat naitala rin ito doon. At syempre, kaibigan, pagbabayad ng contractor sa mga benepisyo ng manggagawa. Gaya ng SSS, PhilHealth Insurance Corporation. Yung PhilHealth, ang Pag-ibig, yung HDMF, at lahat na. Kasama ang 13-month pay. Meron po dapat kahit na contractual. So mga kaibigan, ang mga karapatan mo bilang contractual employee, dapat ito ang intindihin at malaman. Bago pumirma ng kontrata, siguraduhin na patas at walang pang-aabuso ang mga nilalaman nito.
maintindihan mo naman to. Kung may katanungan ka, itatanong mo. Alamin ang iyong mga karapatan na nakasaad sa ilalim ng Department of Labor and Employment, Department Order 18-A Series of 2011. So, dapat palaman mo yun. Ito yung mga nakasaad isa, kaibigan. Ligtas at maayos na kondisyon ng pagtatrabahuan at ang trabaho. Di ba po? Hindi illegal. Dapat lisensyado ang negosyo na susuplayan sa iyo ng kung saan ka isusupply. Na hindi dapat makompromiso ang kalusugan o kaligtasan sa lugar na iyong pagtatrabahuan. At responsibilidad ito ng kumpanya o ng employer ang pagsasagawa ng regular hazard inspection kung saan ikaw patatrabahuin at para sa mga kaligtasan ng mga ating mga nagtatrabaho. Ang pagtanggap ng mga incentives, kasama ito, kaibigan. Kasama sa mga incentive mo bilang kontraktual ang magagawa ang pagkakaroon ng araw ng pahinga. Dapat meron bayad na bakasyon, overtime pay at holiday pay. Sa oras naman na tinapos na ang mga iyong kontrata, ay karapatan kang magkaroon ng separation pay. At dapat alam mo dapat na bibigyan ka rin ng 13-month pay. Meron yun kasama, kaibigan. At ating talakayin yan sa ibang issues at sa ibang episode kung paano ba kinukompute ng Department of Labor and Employment ang 13-month pay sa regular month o contractual employees. At ang pangatlo, kaibigan, benepisyo sa pagre-retiro. Siyempre, kailangan na ang mga premiums, may SSS, dapat kailangan i-remit ito ng kumpanya para sa pagretiro mo, magkakaroon ka ng pensyon kada buwan o ilamsam mo. Di ba po? At iba pang mga benepisyo bukod sa SSS, karapatan mo rin magkaroon ng PhilHealth, Pag-ibig, at ang mga buwan ng kontribusyon na ito ay dapat hinuhulugan ng iyong employer at makatulong Pag-ibig sa paggawa ng pagbili ng bahay hanggang magamit ang Pag-ibig ang PhilHealth sa mga pisikal o lalo na sa medical na gastusin. So ito mga kaibigan, isa lamang po at konti lamang po at ating susundin at ating isa-isahin, dadagdagan pa natin at palawakin ang ating impormasyon tungkol sa mga benepisyo ng mga nasa contractual. So pagbuo ng sariling samahan at paglalahok ng mga mapayapang pagtitipon-tipon, isa rin ito sa karapatan ng mga contractual employees na sa yung nasa rank and files. Di ba po? Pero tatanong lang ako isa rin yan sa gusto kong talakayin. Bakit sa rank and file lang ang pwedeng sumama at pagbuo sa mga sariling samahan o mga union? Bakit yung mga nasa middle management wala at hindi po pwede? Isa rin yan sa ating mga tatalakayin sa mga susunod nating mga episode. Kasi sa nakikita ko, parang yun yung naabuso yung nasa middle management Di ba po? Dahil may mga fixed rates, sobra yung oras, wala ng overtime pay. Okay, balikan natin sa mga karapatan mo. Seguridad sa trabaho, dapat ito ay masimulang pagtrabaho sa ilalim ng isang kontraktual na kasunduan, dapat malinaw ang hangganan ng iyong pagsisilbi sa kumpanya. Dapat nakatala ito, kaibigan. No, dapat alam natin yan. At kailangang pag-aralan ang iyong mga karapatan sa ilalim ng contractual employment upang makaiwas sa pag-aabuso. Kung kailangan mo ng tulong, o kung meron kang nakikitang mga problemang ganon, at to summarize natin, dapat dumulog ka sa Department of Labor and Employment, NLRC ba, na mas malapit kung saan sa pinakamalapit sa iyong lugar. No? Ito ulitin natin, ano ang mga karapatan ng isang contractual employee, isang bilang contractual employees, to sum up, karapatan mo ang mga ligtas na maayos na kondisyon sa pagtatrabaho, holiday pay at separation pay, SSS, PhilHealth at Pag-ibig, pagsali sa mga union, lalo na sa mga rank and file, at job security, kasama yun, kaibigan. At paano kung gusto kang tapusin ng employment ng kontrata? Tapusin na ng employer. Dapat sundin ng employer ang proseso, kaibigan. Hindi ito kung walang kasalanan, huwag tatapos ng mga kontrata. At dapat, ano ang gagawin? Kung may pag-aabuso ang contractual employment, dumulog sa Department of Labor and Employment o kung saan pwede kang, at ito talaga ang pinaka-importante, lumapit ka sa DOLE. Yun po mga kaibigan, sana'y nakatulong tayo. Isang magandang umaga, subscribe, hit the notification bell button, share para maipaliwanag at maikalat natin ang ating serbisyo dito sa Probinsyano sa Manila YouTube channel.